Naranasan ko rin po dati na ako po yung halimbawa po may group works, pipili po ng member. Naranasan ko po noon na ako po yung huli na, yung no choice. Na, kunwari po, na-stop sa group 2, doon na po mapupunta. So may mga ganun talagang encounters. As I grew up, parang naiintindihan ko po, bakit binigay po sa akin ni God to. Siguro po dahil alam po niyang kaya ko. Kayo pala. Tara, kape tayo. Welcome to another episode of Kapitayo with Consi Banjo. It's been a while, guys. And yes, we are on our 5th episode, our first episode for this year. And for this episode, we have invited a very special guest, a student leader, a young public servant, and a person who breaks boundaries. Ladies and gentlemen, Joshua Rafael Aksibal. Hello po, Kuya Consi, and hello po sa mga viewers and listeners po ni Consi Banjo Munar. Oo, kamusta Joshua? Doing good so far po. I like your jacket Gusto ko yung suot mong jacket Sakto po sa taglamig. Yeah, bagay na bagay sa'yo. Kamusta? Anong pinagkakabalaan mo ngayon? So far now po, I'm focusing po sa pagiging student. Ako po ay third year political science student po sa Filma Arroyo University po. Ako rin po ay elected SK member po ng Barangay F.E. Marcos. Hello po sa mga kabarangay po namin dyan. Sangguniang Kabataan Councilor. Yes po. Nakakatuwa. Alam mo si Consi Banjo bago maging konsehal ng bayan. Ako rin ay naging SK. Yes I was po. elected bilang SK chairperson last 2010 hanggang 2013. You were elected just last year, di ba? Yes po, 2023. Anong experience mo bilang public servant? Okay naman po. So far, Yeah. syempre po nung una po is nag-adjust po tayo kasi it's our very first time po na ma-elect po in our community po, no. So, syempre po, nasa puso po natin ang pag-serve talaga. Kaya we enjoyed it po. Wala po tayong nararamdamang pressure or what. And we are just, giving our best po kung ano po ang kaya po natin na may ibigay sa community. Saka po balita ko si Joshua ay number 1 kagawad. Yes po. Siya ang may nakuhang pinakamaraming boto among the candidates running for Sangguniang Kabataan Councilor sa kanilang barangay sa F.E. Marcos. F.E. po. Marcos, barangay ni Caproan de la hello po, Cruz. Kap. Shout out kay Caproan de la Cruz, isa sa mga hinahangaan ko pong kapitan yan sa buong San Jose. Napakasipag, napakagaling at napakabait. And aside from being a public servant, elected public servant, balita ko, ikaw rin ay naging student leader sa inyong campus. Yes po. Ako po ay na-appoint last school year po as AU San Jose Campus Political Science Representative po. Okay, so you mean you represent the whole students of political science Yes po. dito sa San Jose City Campus. Yes po. Kamusta na aside from being a elected public servant, ikaw rin na isang student leader? How's your experience naman? Naging productive naman po nung term po namin. Lahat po ng mga binababang programs po or projects ng from Maine ay naitatawid po natin na maayos dito po sa AU San Jose. It's really good to hear that. Kanina, pinakilala ko po si Joshua, sabi ko sa kanya, a student leader, a young public servant, and someone who breaks limitations. Kasi kung hindi po alam ng iba, si Joshua po is one of our PWDs. Yes po. Ang ibig sabihin ng PWD is person with disability. But we call them now as differently abled persons. Bakit? Kasi it is not about those disabilities. They have their own abilities na very unique sa kanila. Tell us more about your disability. Ayan po. Kuya Consi, ako po ay ipinanganak na may tinatawag na clubfoot condition. Kung saan po yung paa ko po ay ganito po yung form po niya nung pinanganak po ako. Baligtad po, supposedly po, straight po nung pinanganak po ako. Nakakalakad naman pa rin po ako nung ako po ay may clubfoot condition. Pero hindi po madali.
or ibang-iba po sa itsura po ng paglakad with a normal composition po ng mga paa po. Yes po. Napakahirap po. Hindi ko po nagagawa lahat ng mga gusto ko pong gawin. Yes po. Sobrang limited lang po yung mga activities na kaya kong gawin. And minsan po or kadalasan po is pag nasasaktan po, I will use wheelchair po. And nung bata po ako, stroller po. Anong pakiramdam nung bata ka, growing up, na meron kang ibang kondisyon kumpara sa ibang bata? Siyempre po, hindi naman po mawawala sa atin yung naiinggit tayo sa iba na they can run, they can play po freely. And of course po, parang kulang po yung childhood memory ko po. Yun nga po, hindi ko po nagagawa yung mga gusto kong gawin na free and lahat po ng talagang interest ko nung bata po ko. Kumbaga talagang madaming naging limitations Yes po. because of your condition. Yes po. Meron bang mga pagkakataon na nabubuli ka because of your condition? Ay, yes po. Back then, halos lahat po siguro ng bullying naranasan ko. So, syempre po sa physical appearance, hindi po mawawala pagka elementary po na pagtatawanan. Naranasan ko na rin po yung verbal bullying and slightly physical po. And hindi naman po matindi pero nakaranas din po tayo ng bullying na ganun back then. And naranasan ko rin po dati na ako po yung halimbawa po may group works, pipili po ng member. Naranasan ko po noon na ako po yung huli na, yung no choice, na kunwari po, na-stop sa group 2, doon na po mapupunta. So may mga ganun talagang encounters. So back kumbaga, kapag may group projects, group works, and then magpipilian ng mga kasama, ikaw yung huling pipiliin. Yes kumbaga. po. Ano yung nararamdaman mo? Siyempre po, on the spot, ano nga po bang kulang sa akin? Bakit kaya? Ayun po, siyempre po, insecure po tayo and napapatanong po tayo sa sarili natin, bakit po? Bakit po nila nagagawa yun back then? Siguro wala pong tiwala or belief sa akin yung ibang tao in the classroom. So, naranasan ko po back then, meron pong quiz one time. Ako po yung naging highest. And then, parang hindi sila makapaniwala like that. And ang ginawa po nila, secretly po, kinuha nila yung notebook ko and dinouble check. If tama po ba yung pag-check or what. I don't know. Alam ko pong ako yun dahil nakikita ko po, nasisilip ko po. That's my notebook. Yes, Kumbaga so, kung ano, ang mahirap sa naging sitwasyon mo is that hindi ka lang nabubuli dahil sa condition mo, yes po. sa disability mo. Pero parang ang nangyayari, kina-question na rin nila yung kaya mong gawin. Yes Kumbaga, kina-question nila yung ability mo na mag-excel sa isang bagay just because you have this different condition than them, ano? Yes po. Siguro yun talaga yung mas siguro nagpapalungkot sa iyo. Yes po, yan po talaga yung yung memorable sa akin na sanay na po ako sa verbal, sa halimbawa po pinagtatawanan gano'n. Sanay na po ako that time Pero yung ganong paraan po ng bullying, it's not acceptable po kahit sa normal na people po. I'm so thankful naman po sa family po namin and relatives na they accept what I am po. Now I understand. Tinanong kita kanina, pinaliwanag ba sa'yo ng mga magulang mo, yung condition mo? May pagkakataon ba na inupuan ninyo na anak, ganito yung condition mo, ganito yung disability mo, ito yung sitwasyon mo? At sinabi mo kanina na wala naman. Kumbaga, as you grow up, nagkaroon ka na lang ng understanding Yes. and acceptance on your own. Now I understand why. Kasi hindi man naipaliwanag ng family mo, ng parents, kapatid mo, mga relatives mo. Hindi naman napaliwanag verbally sa yung condition mo. Naintindihan ko na you are really loved. Kumbaga, Yes. pinaramdam nila sa iyo yung pagmamahal mo. At alam ko, pinaramdam nila sa iyo na hindi ka iba. Yes po. Pinaramdam nila na kabilang ka sa family. Yes, Kuya Konsi. And that answers many problems many questions in life. Bakit kadalasan nahihirapan ng isang bata? Kasi
wala siyang support na nare-receive from the family. Pero dahil sa support system that you have receiving from your family, Yes. naging madali yung challenging na situation na meron ka. Kung meron ka pa may share about your condition, ano Yes. pa yung mga challenges na you've been breaking? Can you share it to us? Yes po. Back then po, wala po talaga akong confidence at all sa sarili ko. Naalala ko po, when I was elementary po, hindi po ako nagsasalita sa classroom from kinder to grade 3. Because yun po, natatakot ako na ma-judge. Yun po yung feeling ko po nun, as I remember po ng bata ko. Natatakot po ako na ma-judge. Or natatakot na rin po magkamali sa mga sasabihin ko or what. Kaya, nung elementary po ako from kinder to grade 3, Yeah. hindi, kahit po recitation, hindi po ako nagsasalita. Kahit pagsalitain po ako ng teacher, naranasan ko po that time, one time po dati ay naiwan po ako sa classroom when I was grade 2 po. Lunch break po yun, makakalabas lang po pag nakasagot sa recitation. So, ako na lang po yung nandun sa classroom and teacher, andyan na po yung sundo ko. Nasa labas po ng pinto. Hindi pa rin po talaga ako nagsasalita. Yeah. Pero nakakatuwa, no? Na punong-puno ka na ng confidence ngayon. Yes, so... May mga pagkakataon ba na kinwestiyon mo si God? Or Yes, nagalit so, ka kay God? Lord, bakit ganito yung condition ko? Ba't ba hindi ako naging normal? Meron bang pagkakataon na ganun? maraming beses po, Kuya Consi. I was praying po lagi every night, asking why, bakit po ako? Bakit po ako? All of those people po, ang daming tao, bakit po ako? Pero as I grew up, parang naiintindihan ko po, bakit binigay po sa akin ni God to? Siguro po, dahil alam po niyang kaya ko. Wow. Alam po niyang mamamanage ko and ma-overcome ko lahat po ng challenges po about my condition. Kaya siguro po, pinagkaloob niya dahil ako po yung isang warrior po niya Yeah. na kaya po ma-overcome po ang mga... Sabi ka naman. Okay. Nakakatawa hearing that from you, na very mature. I mean, yeah. Minsan kasi, as for me, na may normal legs, experiencing challenges in life, tinatanong si Lord, bakit ganun? Bakit ganyan? Yes po. Pero nakakalimutan ko na may mga tao na may mas mabigat pa pala na pinagdadaanan. And then, those people are handling it very well. And you handled it very well, Joshua. I'm proud of you. Thank you po. And yeah, I'm very happy na ganun naging mindset mo. Yes po. Na naintindihan mo si Lord. Na among all those people na pwedeng magkaroon ng condition mo, bakit ikaw? Kasi alam ni Lord, kaya mo. Pinapatunayan mo sa kanila na yung kayang gawin ng normal na tao, kayang gawin din ng differently abled person. Alam niyo po, sa politics, it takes so much confidence, it takes so much from the person running for a position. Yes po. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na tumakbo bilang isang elected official? Siguro po ang naging lakas ko po and nagpatibay po ng confidence ko po is to accept po myself and of course po ang support system po ng family, ng friends ko po na talagang nandyan po sa akin nakasupport. Sa mga hindi po nakakaalam, si Ma'am Ryan Cuevas po ang tumulong sa akin to overcome. Siya po yung nag-sponsor po para po ako po ay mapa-operahan. And nakita ko po kay Ma'am Ryan na hindi po siya politician, kundi siya po ay public servant. Yes. So parang na-inspire ako sa dedication po niya na kahit tapos na po yung election, Yes. tuloy-tuloy pa rin po yung commitment niya po sa akin sa pagtulong. Ang operation mo happened after actually the elections. Yes po, last year lang po, 2024 January po. And how was it? Way better po. Ano yung pakiramdam na dati hindi ka pinipili, pero last local election, last barangay election, ikaw yung number one choice ng barangay ninyo sa posisyon na meron ka ngayon?
Alright, it feels differently po. So sobrang saya ko po that time nung nalaman kong ako po yung nanalo. Hindi lang po nanalo, kundi ako po yung naging number 1 Number po. 1! Yes, so, and of course, mula po nung nanalo ako, I am doing my best po to show na hindi po sila manghihinayang and hindi po sayang yung tiwala po na binigay nila sa akin. Hindi po masasayang kung ano po yung pinagkatiwala po nila na position po. Public office is a public trust. Kaya po yung position ko po ngayon ay talagang tinitreasure ko, and I am doing and I will do my very best pa po sa aking pagiging isang youth leader. Yeah, nakakatuwa na yung affirmation Yes po. na hindi mo madalas na nakukuha in the past, Yes po. na na-receive mo ngayon, it made you want to be better. Indeed po. Kumbaga, mas ginusto mo pang mas paghusayin, mas galingan, at mas ayusin Yes yung po. yung serbisyo mo bilang public servant. Yes po, Kuya Consi. Anong message mo kay mama mo? Oh, Kung meron kang gustong sabihin sa kanya. hi Miami. So, Miami po kasi yung tawag ko po, namin po sa kanya. I'm so thankful to you, Miami, kasi hindi mo ako iniwan, hindi mo ako iniwan in hard and good times po. Kahit na mag-isa ka na nagtataguyod ng family po. And ang mapapromise ko, I will make you prouder. I love you. Ayun. Yes. Galingan mo, at alam kong talagang mas gagalingan mo. Thank you. Joshua, Kuya Consi. if you have message din para sa mga fellow youth about becoming who and what they really want in life na nagkaya mo, na may disability. Sa mga kapwa-kabataan ho natin dyan, be yourself po. Kung ano pong gusto po talaga natin, kung ano pong talagang desire po natin, is wag po nating hayaan na mapigil po, or kung ano pong wag po nating hayaan na mapigil po ito ng mga challenges po na mga kakaharapin pa po natin. You can do it because God will do it. And God will do it because you can do it po. Yes. Ayun. Thank you so much, Joshua. Thank you, Kuya Consi.